tayo ng salita ng Lord. Sabayin po natin ang ating teksto na makikita sa Awit 37 verse 4. Awit 37 verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Basta ng Diyos, ang kanyang mga salita, pwede na po kayo makaupo sa maganda-magandang gabi, maging sa mga nasa online po natin. Nawa po, nakasabay po kayo sa pananalangin po natin. So, mag-throwback muna po tayo. Throwback. Nung bata pa kayo, di ba laging natatanong, anong gusto mo o anong gusto mo maging paglaki mo? Mr. AJ, anong sagot mo pagpili mo? Natatandaan mo ba na natanong ka? Sa school, di ba lagi yan tinatanong eh. Anong gusto mo paglaki mo? Mr. AJ, ano sinagot mo? Naging doktor daw. Doktor. So, si Condes. Sige. Pedia. Okay. So, AJ. Flight steward. Muna po flight steward. Saka photographer. Yun po yun. Natupad ba yun? Natupad ka. Hindi, yung course ninyo, yung mga nag-aaral, nandun na ba kayo sa course na yun? Yung pangarap ninyo, nandun na ba? Tumama ba? Hindi. Ganun po eh, di ba? Yun yung nagiging mostly, ang pangarap nyo, puro white collar job. Parang meron akong natatandaan sa Glorious eh, janitor ang gusto eh. Si Josh po conductor. Meron eh, oo. Pero mostly talaga, pag tinanong mo, yun ang gusto, doktor, nurse, teacher, gusto daw bumawi, kaya gusto maging teacher, lalo na kung naging estudyante ni Teacher Laigo, gusto makabawi sa mga estudyante nila, di ba? Yung mga ganon. Ayan. So, yun po yun. Yung sa ngayon na tayo nasa ganito na pong kalagayan, may mga pangarap pa ba tayo? May mga desire pa ba yung puso po natin? Yun ang topic natin. Ano ang topic natin? Ano ang pangarap mo? So, libre po ang mangarap. Libre ang pagplano. Pero bilang mga believers, dapat hindi lang puro pansarili o panlupa ang pangarap natin. Kasi nga, di ba, tinanong natin yung doktor, o mga ganyan. Yun po di ba, parang puro pang sarili po yun. Kasama ba sa goal natin o pangarap natin ang Lord? Although, nung maliit pa tayo, talagang hindi pa natin alam na. Pero ngayon, sa palagayan natin, dapat kasama na po yung gumawa at tumulong sa kapwa natin. Huwag po tayong magsawang mangarap. Po, lalo na po kasama sa pangarap natin ang Panginoon. Po. At yung heaven na pinag-aralan natin kahapon, dapat lagi pong kasama yan sa pangarap po natin. Kahit na sa realidad, katulad ng mga tinanong ko, hindi naman yung gusto mo ang mangyayari talaga. Ako. Pero kailangan pa rin po natin na mangarap. Kung hindi man matupad yung gusto natin ng mga bata pa tayo or ngayon, mangarap pa rin po tayo. Magkaroon pa rin po tayo ng goal in life. Katulad ni Haring David. Ang pangarap po niya, maipagpatayo ng templo ang Diyos. Diba? Nag-ipon siya ng mga materialis na gagamitin para sa pagpapatayo ng templo. Pero hindi natupad ang pangarap niya. Pero para sa Lord yun Pero hindi po natupad. So, basahin muna natin yung unang Kronika, 22:5-8 and 10. Sa Kronika, verse 5, sinabi ni David, napakabata pa ng anak ko si Solomon at wala pa siyang karanasan. Dahil dito, ihahanda ko ang lahat ng kailangan sa ipatatayo niyang templo ni Yahweh. Kailangan ito'y walang kasing ganda upang ito'y matanyag at
Ahanga. Hanga. Nakahangaan ng buhay. Naganda nga si David. Napakaraming kalagdan bago pa siya. Verse 6, ipinatawag niya ang anak niyang si Solomon at sinabi, pagtatayo mo ng bahay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Verse 7, sinabi niya rito, anak, matagal ko nang binalak na magtayo ng templo upang parangalan ng aking Diyos na si Yahweh. Verse 8, ngunit sinabi niya sa akin na marami na akong napatay at napakaraming hinarap na nalabanan. Dahil sa bahid ng dugo sa aking mga kamay, hindi niya ako pinayagang magtayo ng templo para sa kanya. Verse 10, sinabi pa niya sa akin, siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Ayan. O yan po yung pangarap. Binalak ni Haring David pero hindi natupad sapagkat may dahilan ang Diyos. Yun eh. Kung hindi man natutupad yung mga pangarap natin, may dahilan ang Diyos. Hindi dahil sa hindi tayo tinutugon ng Lord. Kundi dahil may dahilan siya, may layunin siya at ang Diyos lagi ang may final say. Amen po ba? Sabi nga sa Pagwikaan 16:1, Kawikaan 16:1, nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. amen. So yun, napakaliwanag po noon. Pwede tayo magplano, pero ang Diyos pa rin po ang magpapasya. Kaya it does not mean na hindi na tayo mangangarap. Di ko ba? Yung sapagkat kung nais ng Lord at naaayon naman sa kanyang kalooban yung pangarap natin, mangyayari pa rin po yun ayon sa kanyang pasya. So bilang mga anak ng Diyos, mangarap at magplano tayo, pa rin tayo nang gusto natin, wag lang natin kalilimutan isama ang Lord at ang nakalulugod sa kanya. Yan po ang importante. Diba? Dapat may ginagawa tayo. Hindi puro pangarap lang. Diba? Dapat meron din po tayong gawa para ma-achieve natin yung ano man yung pangarap natin. Tulad ni Haring David, talagang hinandahan niya lahat eh. Yung kung ano yung mga gagamitin para sa pagpapatayo ng templo. Diba? Hindi man natupad sa kanya, tinupad ng Lord sa kanyang anak. Kasi anong dahilan ng Lord? Marami siyang napatay. Kaya yung kumbaga yung palad niya, yung kamay niya, maraming dugo nung napatay. Kaya dahil ang templo ay talagang banal. Kaya gusto ng Panginoon, susunod dahil si Solomon hindi lalaban sa kahit anong labanan. Pero si David kasi, dahil marami siya napatay, kaya hindi pinahintulot ng Lord na siya ang magtayo ng templo. Pero natupad pa rin sa anak niya, si Solomon. So, ano yung dapat gawin natin upang matupad ang mga pangarap natin? Gusto niyo bang malaman? Amen. Tapakan muna natin ako. Ano po yung tanong? How to achieve our dreams in life? Number 1, paano natin ma-achieve? Trust in the Lord with all our hearts. Yun. Diba? Pag nangarap ka, magtiwala ka. Ano man yung plano at pangarap natin, tiwala natin lahat sa Panginoon ng buong puso. Sabi sa Kawikaan 3:5, Kawikaan 3:5. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Amen. So, sa Diyos po natin ipagkatiwala doon ng lubusan o buong puso yung pangarap natin, hindi lamang sa sarili natin tayo matitiwala na kaya ko to, di ba? May mga ganyan tayong maririnig eh. Ako pa, kaya ko to. Hindi po. Kahit alam natin may kakayanan tayo, may pinag-aralan tayo, magaling tayo dumiskarte, ang Diyos pa rin ang magpapasya. Amen po ba? So, yung maraming nangarap, di ba, na hindi natupad sapagkat hindi sa Diyos ng tiwala. Yan, sabi natin, kundi sa sarili lang, sa ibang tao. May mga nangarap mag-abroad, pero naloko ng mga ng mga manlulokong recruiters kasi doon nagtiwala. Di ko ba? Dami po yan. May mga na-scam. Dahil ang pag-asa nila, kikita sila ng malaki, matutupad yung kanilang mga pangarap na magkaroon ng mga properties. Pero nabigo din po sila. Di ko ba? Sa mga tao eh.
Para matupad yung pangarap natin, sa Diyos na natin ipagkatiwala yung plano po natin. Kasama dapat palagi ang Diyos. Sabi nga sa awit 37 verse 5, Sister Kat. Wala yan. Ang sabi niya, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawing magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. So, mahalaga po na itinataas po natin sa prayer yung pangarap natin o plano natin to achieve our dreams. Hindi ako na mangungusap naman ng Lord once na nag-pray po tayo. Di ba? Yun yung pangako niya Tutulungan niya tayo upang mangyari yung pangarap natin. Kaya palagi nating ipagtatiwala sa Kanya yung ating gagawin. Pag naaayon sa Kanyang kalooban, ituturo pa rin sa atin paano natin ma-achieve yung gusto natin o yung pangarap natin. Siya pa rin po di ba? Siya pa rin yung magbibigay sa atin ng pamamaraan kung paano. And number 2, ano pa daw po? Number 2, submit all our ways to Him. Kaya yun, submit po natin. Be sure na magpapasakop at susunod po tayo kung ano man ang sasabihin ng Panginoon sa plano natin. Diba? Tataas natin yung plano natin. Submit po natin yung pamamaraan po natin. Tulad ni Haring David, di ba? Hindi siya nagdamdam sa Lord Samantala sumunod siya, maganda naman yung plano niya, maganda yung pangarap niya, pero hindi tinupad ng Lord Hindi tinupad ng Lord Hindi siya nagdamdam sa Panginoon kasi nakasubmit talaga siya sa Panginoon. Kung ano yung sasabihin ng Lord, na kalooban ng Lord, nakahanda siyang sumunod doon. So, ganun po dapat tayo, di ba? Ano yung pamamaraan ng Diyos, yun po, dapat doon po tayo nakasubmit. Kahit mas alam ng Lord kung ano yung makakabuti para sa atin. Amen? Nagsubmit lang tayo sa kung ano yung kalooban ng Lord at sasabihin niya, kung ano man yung sasabihin niya, yun po yung gagawin natin. Hindi natin pipilit yung gusto natin. Kaya tayo kung isa nabibigo dahil yung gusto natin, yun ang pinipilit natin. Hindi tayo nakasubmit sa Lord. Pero once na nagsubmit tayo sa Lord, sa matupad o hindi, yung hinihingi natin o yung pangarap natin, maluwag sa kalooban natin. Kasi nakasubmit tayo sa pamamaraan ng Panginoon. Dahil will be done lagi tayo. Amen po. Masakot tayo palagi. Walang magiging hassle. Mangyayari man o hindi ang gusto natin, sapagkat ang Diyos ang sinunod natin. Hindi po ba? Hindi tayo magdadamdam na katulad ni Haring David. Kasi lang natin mas maganda ang plano ng Panginoon. Sabi nga sa Kawikaan 3:6. Kawikaan 3:6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at Amen. O, diba? Kapag lagi nakasabit tayo sa Lord, naalala natin siya sa lahat po, ano man yung plano natin, ano man yung gusto natin gawin, ang sabi niya, ituturo niya sa'yo ang tamang landas. Yung way niya talaga, yun ang ipapagawa niya sa atin. He will guide and teach us His way. Yung tamang daan, tamang pamamaraan, para ma-achieve po natin yung pangarap natin because His ways are higher than our ways. Dito pa, kasi your thoughts are higher than our thoughts. Palaging maganda at makakabuti sa atin ang pamamaraan ng Diyos. Kaya wag natin, sabi ko nga, ipilit yung gusto natin. Submit our ways to God with humility. Lord, doon natin napapakita na humble tayo before God. Pag yung kung ano yung gusto niya, yun ang ginagawa natin. Sabi sa awit 25:9 and 10. Awit 25:9 and 10, verse 9, kapag pinagpatunayan ko, nagpabayan niyo ang mga pagkumbaba para sa gumawa ng tama. Dahil tinuturuan niyo ng inyong pamumuhay. Lahat ng ginagawa niyo ay nagpapakita sa inyong katapatan sa mga Amen. So, yun po
po, di ba? Pinapakita daw po natin yung pag-ibig at katapatan natin kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon. Sa kung ano yung gusto ng Panginoon. Di ba? Pag mahal mo ang Diyos, susundin mo siya eh. Amen? Hindi yung gusto mo, yung dapat ang gusto mo sa akin, parang gano'n eh, di ba? Na hindi po yun. Dapat tayo yung talagang willing kung ano yung pamamaraan ng Lord, kung ano yung gusto niya, yun ang dapat na magana po sa atin. Kasi sabi sa English, He guides the humble in what is right and teaches them His ways. O, di po ba? Pag nagkasabit tayo, tuturo talaga ng Panginoon sa atin kung ano yung dapat natin gawin. Nakukuha po ba natin yun? Amen. Teaches His way sa mga mapagpakumbaba at palaging nagtitiwala at nagpapatakot sa Kanya. And number 3, ano pa daw po? Ang number 3, Have fear in have God. fear in God. To be able to do what is right in reaching our dreams or goals, need nating magkaroon ng takot sa Diyos. Kapag walang takot sa Diyos, gagawin mo lahat eh, kahit masama. Para lang ma-achieve mo yung gusto mo. Para matupad yung pangarap mo, gagawin mo kahit alam mong mali. Pag wala kang takot sa Diyos. Di ko ba? Kaya nga ang daming corrupt, ang daming drug lords, ang daming prostitutes, walang takot gumawa ng kasalanan dahil walang takot sa Diyos. Pero kapag may takot po tayo sa Diyos, ang gagawin po natin, ang sisikapin natin, ay ang masunod yung gusto ng Panginoon. Para matupad yung pangarap natin, di ba? Mahalaga po na may takot po tayo sa ating Panginoon. Para tama at mabuti yung pamamaraan na gagawin po natin. Labing nagiging ayon sa kalooban ng Diyos at nakalulugod sa Diyos. Pag tayo po ay may takot sa Lord. Po. Kapag nagtitiwala tayo, nagpapatakot tayo, may takot tayo sa Diyos, hindi natin pipilit yung gusto natin, hindi tayo magmamarunong, sigurado tutugon ang Lord. Ma-achieve natin yung pangarap po natin. Po, siya yung palaging sinusunod ng may takot sa Kanya. Di ba? Di ba parang yung mga anak, pag takot sa magulang, talagang nasunod. Pero pag walang takot, wala lang. Pero din po tayo sa Panginoon. Pag may takot tayo, talagang susunod po tayo sa Kanya. At hindi naman tayo mapapariwara once na sumunod tayo sa Panginoon. Sabi nga sa Kawikaan 3:7, Kawikaan 3:7, huwag mong isipin na napakarunong muna. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Amen. O, diba? Huwag natin isipin, napakarunong natin. Mabadiskarte tayo. Magaling tayo. Huwag daw po yun. Anong dapat gawin? Matakot sa Panginoon. Para gawin natin kung ano ang tama, hindi yung masama. Walang wisdom ang walang takot sa Lord. Bakit po? The wisdom ay bunga ng takot sa Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, kung wala kang takot sa Lord, wala kang wisdom. So, it will help us in attaining and achieving our goals. Sabi nga sa Awit 111 verse 10, With 111 verse 10, ang pagkakatakot sa Panginoon ay pinagmumulan ng karunungan. Lahat ng sumusunod sa Kanya, mga utos, ay may mabuting pag-unawa. Purihin siya at magpakailanman. Amen. kung nais natin ng karunungan, ng pangunawa, di ba, yung wisdom, knowledge, understanding, kung nais natin yan, para magtagumpay yung bitbiin natin sa buhay, with fear in God. And number 4, and the last, is Honor the Lord with all our achievements. Gusto natin magtagumpay. Kasi alam naman ng Lord yung puso natin eh. Kaya kung minsan hindi tayo nagtatagumpay, kasi alam ng Lord eh, pag nagtagumpay ito, wala na ako. Kalilimutan na ako ito. Hindi po ba? Kaya dapat, atin po yung honor the Lord. Ano man yung ma-achieve natin, huwag natin kalilimutan ang Panginoon. Ang Diyos na dapat ang unang napaparangalan sa bawat achievements po natin, sa bawat tagumpay na natatamo natin, ang Diyos yung dapat din ang napaparangalan. Hindi po ba?
Dapat lagi, thank you Lord agad, thank the Lord agad. Oo, nakawikaan, 3-9. Pakanalan mo ang Panginoon sa pagpapito ng pag-ahandog sa kanya ng mga punang bunga ng iyong Yun, ha? In what way? Hinahandog ang bunga ng ating mga inaani o mga kinikita. Isang pagpaparangal, hindi lang po tayo. Praise the Lord! Thank you, Lord! Ano yung balik natin sa Panginoon? Sa trabaho man, o sa business natin, nagagawa ba natin ibigay yung tithes and offerings natin? Amen. Yan. Dapat, amen talaga. Pero parang pinalagi na amen. Hindi ko ba? Yun po yun eh. Baka puro pagdating ng sweldo, blow out. Diba? Nakalimutan na ang Lord. Ito po dapat, paano manila ang Lord sa mga may utang sa Kanya? Basahin po natin sa Malakias 3:8-9. The average. Sa inyo yan. Tama lang ganun mo. Sabaw ko naman, matawag ka pag nakawat ang taong Diyos, hindi. Ngunit pinanakawan dito ako. Sa panahon paraan sa mga ikasampung bahagi at mga hagdan. First time pa. Isinumpa ko kayong lahat sa pagtatakwit ng pagkakawan ng buong bansa. Ang bigat po ba? Bigat talaga, no? Hindi po ba? Bakit naman kaya ganon ang Lord na isusumpa niya yung mga nangungutang sa kanya, yung may utang sa kanya. Sapagkat, di ba, kanino ba galing yung lakas natin para tayo makapagtrabaho? Kanino galing yung karunungan natin para ma-achieve natin yung goal natin na makatapos ng pag-aaral? Diyos. Dapat ba natin ibalik yung tithes natin? Amen. Yes. Yun po yun. Hindi lang tayo thank you Lord, thank you Lord. Dapat may gawa. Di ba? Kaya may action po yun. Kaya tayo nagtagumpay sa lahat ng pangarap natin dahil sa Diyos. Gumanda yung buhay natin dahil sa Lord. Amen po. Kaya marapat lang na parangalan natin siya, pasalamatan natin siya sa pamamagitan ng ating tithes and offering. Amen po ba tayong lahat dyan? Amen. O ilan lang ang nag-amen. Pagdating na po sa tithes and offering, sabi sa unang Chronica 29:12-13. First Chronica 29:12. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Verse 13, pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Hindi po ba napakaliwanag nun? Kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ano pa daw? Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Pag tayo'y napaparangalan na, nasa matataas na tayong posisyon, naaalala po ba natin ang Lord? Di ba ba? So dapat, natutunan po tayo. Hindi nawawala ang Lord sa isip natin at hindi nawawala yung pagbabalik natin ang para sa Panginoon. Pasalamatan po natin palagi ang Panginoon. Kung ano man tayo ngayon, dahil ngayon sa Lord. Kaya dapat na siyang karangalan, dapat siyang pasalamatan, huwag lamang sa salita, tayo ng pagkakalaman. Kundi sa mga gawa. Sa pagmamagitan ng mga handog natin, upang ma-delight natin, masiyahan ang Lord sa atin. At malulugod ang Diyos kapag kasama ang kasama sa pangarap natin ang maglingkod sa Kanya. Lahat ng naglilingkod sa Lord, magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Yes. Talagang, di ba, habag lang ng Lord eh.
ba't tayo nandito, hindi tayo pwede magmalaki na, oy, worker ako. Kasi magaling ako. Kinahabagan lang tayo ng Lord. At dapat lang tayo maglingkod sa Diyos. Amen po? Dapat kasama daw po na sa pangarap natin yung langit na marating natin. Hindi lang yung makarating sa ibang lugar, makarating sa ibang bansa. Di ba? Yun ang madalas pangarap natin eh. Pangarap ba natin makarating sa langit? Amen. Amen. Diba? Kapag kasama po sa pangarap natin yung makatulong tayo sa kapwa natin, sa iba na nangangailangan po, na hindi lang po puro para para sa atin, lang po lugod na lugod ang Lord. Pagkasama yan sa pangarap natin, kasama ang Lord, maglingkod sa Lord, kasama yung makarating tayo sa langit, kasama yung makatulong tayo sa nangangailangan, lugod na lugod ang Diyos. Amen po. Tiyak, matutupad po ano man ang pangarap po. The Lord will surely be delighted if we desire to have our spiritual goals. Hindi lang yung puro pansariling goal lang natin. Dapat may spiritual goals na kayo. Ano yung resulta pag nalugod natin ang Diyos? The result, if we delight in the Lord, sabi sa Kawikaan 3:10, Sister Valen, Napupunod ng ani ang inyong mga bodega at aapaw ang inumin sa inyong mga sisigla. gusto niyo yun? Umaapaw. Na uo. Ano daw yung resulta? Overflowing blessings. Ayan. Pag daw nagawa natin yun, na tayo po ay talagang nagawa natin yung apat na pinapagawa sa atin, po, magpaapaw, yung magpapahalal ipagkakaloob ng Diyos. Lahat ng pinagkakakitaan natin, diba? So, inumin daw natin, aapaw, mapupuno yung ani, yung bodega natin, yung pinaglalagyan natin, yung wallet natin, palagi makapal. Yun po, kapag daw na-delight natin ang Lord, kapag nasisiyahan po sa atin ang Panginoon. Ayan. Malulugod ang Lord dahil kasama po siya sa ating mga pangarap. Kasama, nalulugod ang Lord pag kasama na ina-anticipate natin or hinihintay lagi natin, inaasahan lagi natin yung rapture day. Kasi baka mga sobrang pangarap natin, nalimutan na natin mag-rapture na bukas. Diba? Hindi. Asikaso tayo makapag-abroad ako dapat. Yun na yung oras mo, doon na lahat. Wala ka na sa church. Ano yung pinagkakabala natin? Biglang nag-rapture. Nalimutan mo na kasi. Bakit? Yung focus natin nasa iba. Kaya wag po natin kalilimutan na anytime pwedeng dumating ang Lord. Kaya dapat lagi nasa isip po natin ano ba yung ginagawa natin. Nawa. Dumating na ang Lord. Lagi na lang nawa, dumating na ang Lord. Kanina sa Gaytalin. Po ako lang, anytime Lord. Gusto ko dumating ka. After pa lang din ako sa mga mahal ko sa buhay. Pero kung ako lang Lord, nawa, dumating ka na. Ganun po eh. Ano mo pa yung mangarap ka ng napakalaki? Hindi po ba? Hindi mo naman madadala yun. Pagdating ng Panginoon, di po ba? Kali wala naman dahil yun. Kaya aspire po natin lagi yung malugod natin ang Lord. Paggawa natin kung ano ba yung gustong paggawa ng Lord. Mangharap ka pwede naman, pero huwag natin mawawala ang spiritual calls po. Amen po ba? Amen. Kaya dapat yun po laging goal natin to be with the Lord forever. Habang naghihintay tayo sa pagbalik ng Lord, patuloy tayo sumunod at maglingkod sa habang naghihintay upang matupad po natin yung pangarap natin na makarating at manirahan sa lahat. Amen po. And yung dreams po natin, yung goals natin can come true if we delight ourselves in the Lord. Sabi doon sa text natin sa English, Psalms 37:4,
take delight in the Lord and the desire of your heart. Pag na-delight natin ang Lord, He will give the desires of our hearts. Ano man yung ating mga desire, ano man yung gusto natin, higit sa lahat spiritual na makarating sa langit, ibibigay ng Diyos. Kaya sikapin po natin malugod palagi ang Diyos sa pamamagitan ng number 1, pagtitiwala sa Kanya, trust in the Lord with all our hearts. Number 2, submit in all His ways, pagpapasakop sa Kanyang pamamaraan. Number 3, have fear in God, pagkaroon ng takot sa Kanya. And number 4, honor. Para na sa Diyos. Sabi sa awit 15:11, 13 to 18. Castro. 115:11. Kaya Yahweh ay magtiwala, kayong may takot sa Kanya, siya ang inyong sanggalang, kung tumulong laging handa. Sa lahat ng mayroong takot kay Yahweh, lahat mapagpapala kung magpalay patay-pantay sa hamak mo. Verse 18, tayo ngayong nabubuhay ang dapat magpasalamat. Dapat purihin mula ngayon hanggang wakas. Yeah, maganda po, di ba? Sa lahat daw ng mayroong takot kay Yahweh, lahat mapagpapala. O, yun po. Kay Yahweh ka magtiwala, kayong may takot sa Kanya. Ito pinapaulit-ulit ng Panginoon yan. Kaya, entrust everything to God upang magtagumpay po tayo sa pangarap natin in all areas of our lives. Diba? Pangako ng Lord yun. Prosper tayo in all areas of our lives. Diba? Bilang Panginoon. Last verse po natin, sabi sa Kawikaan 16:3, itiwala mo kay Yahweh Yung mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng lalaki. Kaya i-trust po natin lahat po sa ating Panginoon. Kapag itiniwala po natin sa Lord ang lahat ng desires natin, lahat ng pangarap natin, we can surely be satisfied. Diba? Because He knows very well what is good for us. Siya po yung nakakaalam kung ano yung mabuti para sa atin. Kaya ipagkatiwala po natin sa Kanya. Submit po natin lahat ng pamamaraan. Nagkaroon tayo ng takot and honor Him with all our actions. Lahat po tayo lahat ng Lord. God bless us.